Nandito nga kami ngayon sa loob ng Intramuros. Pag-uusapan nga natin ang sikat na Manila Cathedral. So ano mga tol? Tara na! Ano nga ba ang history ng simbahang ito? Mga makasaysayang pangyayari at kung bakit ito ay isa sa pinakamahalagang estruktura sa ating bansa. Dilingit sa ating kaalaman na ang Manila Cathedral ay isa sa mga pinakatanyag na simbahan sa ating bansa. Ngunit, alamin muna natin ang kasaysayan nito. Ang kasaysayan ng Manila Cathedral, opisyal na kilala bilang Cathedral Basilica of the Immaculate Conception, ay taimtim na nakatali sa kwento ng Pilipinas. Ang mga simula nito ay nagmula pa sa panahon ng kolonyalismong Kastila, kung saan itinatag ito noong 1571. Sa loob ng mga siglo, nagkaroon ito ng saksi sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa at sumailalim sa iba't ibang mga pagtatayo at pag-aayos. Ang kasalukuyang Manila Cathedral ay nagpapatunay sa kasaysayan ng Intramuros at sumisimbolo sa pagbangon mula sa pinsalang dinulot ng labanan para sa paglaya noong 1945. Matapos yung naging digmaan, nanatiling nakatayo yung katedral sa Plaza Roma, ipinapakita ang kanyang dating ganda sa pamamagitan ng mga bakas ng kanyang makasaysayang itsura. May mga diskusyon noon tungkol sa paglipat ng katedral sa ibang lugar, ngunit pinili itong manatili sa orihinal na lugar. Pinangalagaan ng katedral laban sa pagkasira at isang bagong disenyo ang binuo bilang pagpupugay sa dating anyo nito at sa kasalukuyang panahon. Ang katedral na pinasyaanan noong December 7, 1958 ay isang simbolo ng pananampalataya at kanlungan para sa mga residente ng Maynila. Ngayon na nalaman natin ang kasaysayan ng simbahang ito, ay dumako naman tayo sa mga pangyayari at pinagdaanan. Ang unang simbahan ay itinayo noong 1571 ni Juan de Viviro, isang simpleng parokya na gawa sa kawayan at nipa para sa Our Lady of the Immaculate Conception. Sa Disyembre 21, 1581, ginawang katedral ni Obispo Domingo Salazar ang simbahan, ngunit nasira ito sa bagyo noong 1582 at nasunog makalipas ang isang taon. Ang ikalawang simbahan ay ito ay gawa naman sa bato at mula 1591 hanggang 1592, nasira rin ito sa lindol noong 1600. Ngunit itinayo muli at natapos noong 1614. Subalit isa namang lindol ang nagpahina sa istruktura ng simbahan noong 1621. Sa dulo ng 1625 ay dalawang malakas na lindol ang lubos na sumira sa katedral. Ang ikaapat na simbahan ay itinayo mula 1654 hanggang 1751 sa pamamahala ni Archbishop de Poblete. Ngunit kinakailangan ng isa pang pagpapatayo noong simula ng 1700s. Si Juan de Aguccioni ang nagtayo ng ikalamang katedral na tinamaan din ng lindol noong 1862. Ipinagawa ang ika-6 na katedral na may bagong estilong neoclassical na anyo. Sa kasamaang palad ay noong 1863 ay isang malakas na naman ang lindol ang sumira sa katedral at sa mga kalapit na istruktura. Ang bagong katedral ng Maynila ay inagurado noong 1879, ngunit nasira ang tore ng kampanaryo noong 1880. Dagdag pinsala ay naranasan sa panahon ng labanan ng Maynila noong 1945 at natapos ang rekonstruktura nito sa pamamagitan ni Fernando Ocampo mula 1954 hanggang 1958. Dapat alam mo, ang Manila Cathedral ay tinatawag din the Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, kung saan ang bawat disenyo na kasulukuyang na kilala natin ngayon ay mayroong malalalim na kahulugan. Halimbawa nga nito ay ang nakikita natin sa pinto ng simbahan ay nagrepresenta ng 8 mahalagang pangyayari na binanggit ni Kenneth kanina. Sa bawat pinto ay mayroong pang iba't ibang kahulugan na makikita nyo sa inyong mga screen. Din ng mga estatwa na nakadisplay sa harap ng Manila Cathedral, sila ay mga santo na orinal na gawa dapat sa mga kahoy na labi. Ito ay paraan ng papapakita ng pagsamba at paggalang sa kanila. Makikita din sa gitna ng labas ng simbahan ang salitang Latin na ibig sabihin ay we consecrate to your immaculate heart and entrust to you, Mary, for safekeeping.
Dumako naman tayo sa loob nito kung saan niya ay halo ng mga elemento ng estilo ng Baroque at Neo-Romanesque sa arkitekturang pakinabang. Ang simbahan ay may malawak na espasyo na may mataas na haligi at malalaking bintana at sa loob nito ay fully air condition. Ang simbahan na ito ay kadalasang ginagamit sa misa at isa sa mga paboritong pinagdadausan ng kasal dahil sa ganda at labas at loob nitong simbahan na ito. Kung saan malayang makakapagkasal dito ang mga Pilipino basta ikaw ay magreserba at magbabayad ng kabuuang pera. Sunog, lindol at gera. Sa loob ng 3 siglo, nalampasan niyan lahat ng Manila Cathedral. Tila simbolo na rin ito ng mga Pilipinong di sumusuko sa mga pagsubok ng ating kinakaharap. Kaya naman wag nating kalimutan ang bawat bahagi ng ating ginagalang minamahal na Manila Cathedral. Huwag kayong mawala. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!